Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. May isang uri ng mangkukulam sa Kabisayaan na pinaniniwalaang gumagamit ng mga insekto at espiritu para pahirapan ang isang taong nagkasala sa kanya. Kilala ito sa tawag na mangbabarang. Pamilyar ka ba rito? Magandang gabi kabarangay, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng gabi. Ang dalagang si Laura lumapit at humingi ng tulong kay Javier, isang binatang albularyo na nirekomenda sa kanya ng isang kaibigan. Meron kasing nahumaling na isang kapre kay Laura at pinapahirapan nito ang dalaga dahil ayaw nitong pumayag na sumama sa kanya. Hindi pinapatulog ng kapre si Laura. Palagi nitong kinakalampag ang kwarto ng dalaga. May mga tumubo ring makakating sugat sa kanyang balat na hindi mabigyang lunas ng siyensya. Marami nang nilapitang albularyo si Laura sa kanilang lugar pero tanging si Javier lamang ang nakatulong sa kanya. Kinausap ni Javier ang kapre. Nung una ay ayaw nitong pumayag na lubayan si Laura. Kaya ginamitan na ng binatang albularyo ng dahas ang kapre. Pinahirapan nito ang kapre hanggat hindi nito tinitigilan at pinapakawalan si Laura. Natakot ang kapre. Pumayag na itong lubayan ang dalaga. Natuwa si Laura nang biglang gumaling ang mga sugat sa kanyang balat. Hindi nagpabayad si Javier kay Laura. Paano ba naman kasi? Nagkagusto na ito sa ganda ng dalaga. Niligawan ni Javier si Laura. Sa totoo lang, ginamitan ni Javier ng konting gayuma ang dalaga. Kaya mabilis itong nahulog sa binatang albularyo. Naging magkasintahan ng dalawa. At kahit kumupas pa ang lakas ng gayuma, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ni Laura para kay Javier. Totoong minahal na ni Laura si Javier dahil maalaga ito at lagi siyang pinoprotektahan, lalo na sa mga nilalang na hindi nakikita. Hanggat kasama mo ko, walang mangyayaring masama sa'yo. Ito ang pangako ng binatang albularyo kay Laura. Kaya panatag ang loob ng dalaga. Mula kasi nung pinaglaruan siya ng kapre, andun na lagi ang takot kay Laura na kapag sasapit na ang gabi ay baka may manlaro ulit sa kanya. Kaya rin siguro mabilis siyang nahulog kay Javier dahil pakiramdam niya ay ligtas siya palagi sa piling ng binatang albularyo. Pero ang tanong, ligtas nga ba talaga siya kay Javier? Naging katuwang ni Javier si Laura sa panggagamot. Kaya nasaksihan ni Laura kung gaano kagaling si Javier. Mula sa mga sinaniban ng itim duwende hanggang sa mga natipuhang dalaga ng mga engkanto, lahat iyon ay nagawan ni Javier ng paraan.
Marami rin kasing bantay si Javier na siyang tumutulong sa kanya sa panggagamot. Malaki ang ibinabayad kay Javier ng mga nagpapagamot sa kanya. Kaya nga, mabilis itong nakapagpatayo ng maliit na bahay para sa kanilang dalawa ni Laura. Wala nang hahanapin pa si Laura sa piling ni Javier dahil lahat ng gusto nito ay naibibigay naman ng binatang albularyo. Hanggang isang araw, naramdaman ni Laura na para bang may kulang. Nangyari ito nang tumawag ang tiyahin nito sa kanya. Inaaya niya si Laura na pumasok sa resto na pinagtatrabahuhan nito sa Maynila. Kailangan nila ng kahera at maayos naman ang pasahod. Agad pumayag si Laura kahit hindi pa nito ipinapaalam kay Javier ang plano nitong lumuwas ng Maynila. Saka lang ito nagsabi isang gabi bago ito bumiyahe. Inaasahan ni Laura na magagalit si Javier at pipigilan siya pero nagkamali siya. Kung anuman ang desisyon mo, uunawain ko. Tandaan mo lang na mahal kita at hangad ko palagi ang kasiyahan mo. Seryosong sabi ng binatang albularyo at saka niyakap si Laura. Natuwa ang dalaga. Mas lalo niyang nirespeto at minahal si Javier. Sa pagsisimula ng buhay ni Laura sa Maynila, muli na namang nanganib ang kanyang buhay. Sa pagkakataong iyon, dahil sa isang mangbabarang. Isang gabi habang nagsusuklay si Laura sa harapan ng salamin, nangati ang loob ng kanyang tenga. Akala niya ay may pumasok lang na lamok pero laking gulat niya nang biglang may 3 malalaking salagubang ang lumabas doon. Bago pa man din makaramdam ng takot, bigla na lang inubo si Laura. At doon na siya nagsimulang mahindik nang biglang may lumabas na iba't ibang insekto sa kanyang bibig. Pamilyar si Laura sa nangyayari sa kanya. Kung tama ang pagkakaalala niya sa turo ni Javier, isang mangbabarang ang posibleng gumawa noon sa kanya. Agad umalis ng Maynila si Laura para umuwi kay Javier sa probinsya. Nagpatulong ito sa binatang albularyo para patigilin ang nangbabarang sa kanya. At muli na namang pinatunayan ni Javier ang kanyang galing. Natalo nito ang mangbabarang na nagpapahirap kay Laura ng halos ilang linggo na. Mula noon, hindi na bumalik pa sa Maynila si Laura sa takot na may muling mangbarang sa kanya. Nanatili na lamang siya sa piling ni Javier para siguradong ligtas siya. Nagpatuloy ang kanyang dating buhay at nakasanayan sa piling ng binatang albularyo. Pero hindi na masaya si Laura. Kahit tinulungan siyang muli ni Javier, alam niyang
wala na siyang nararamdaman pa sa binata. Mas lalo nga siyang nawalan ng gana rito nang maisip niyang baka si Javier ang nangbarang sa kanya para bumalik ito sa probinsya. Kaya isang araw, nagpakatotoo na siya. Nakipaghiwalay na ito ng tuluyan kay Javier. Maginoo namang tinanggap ni Javier iyon. Pinabaunan pa nga siya nito ng asin at talisman na siyang magsisilbing proteksyon para sa mga posibleng mangbarang sa kanya. Pinaalalahanan din siya nito na huwag maglalakad ng mag-isa sa hating gabi. Maingat na inalala iyon ni Laura at saka nagpasalamat kay Javier. Muli na namang bumalik sa Maynila si Laura para makipagsapalaran. Naging maayos namang muli ang pagsisimula ng kanyang buhay. Nakahanap na rin siya ng bagong pag-ibig makalipas ang 1 taon. Akala ni Laura ay maayos na ang lahat. Hanggang isang araw, nabarang itong muli. May mga lumabas na namang insekto sa kanyang tenga at bibig. Nagkaroon din ng maraming butas ang kanyang balat na siya ring pinaglalabasan ng mga iba't ibang klase ng insekto na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Agad siyang bumiyahe patungo kay Javier para magpatulong muli. Pero pagkarating nito sa kanyang bahay, laking gulat niya nang makitang pinaglalamayan na ang dati nitong nobyo. Halos manghina si Laura nang makitang nasa loob na ng kabaong si Javier. Wala nang tutulong sa kanyang sitwasyon. Tumakbo ito patungo sa likuran ng bahay ni Javier at doon malayang umiyak. Dahil iyon na lang ang pwede niyang magawa. Maya-maya pa'y naramdaman niya ang isang nakakapasong kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita nito ang nanay ni Javier. Kitang-kita ni Laura ang umaapoy at galit na tingin nito sa kanya. Akala mo ba maililigtas ka pa ng anak kong si Javier? Wala na siyang magagawa para kontrahin ang pangbabarang ko sa'yo. Magbabayad ka, Laura. Pagbabayaran mo ang pang-iiwan mo sa anak ko. Galit at umiiyak na litanya ng nanay ni Javier kay Laura. Biglang humangin ng malakas at kasabay noon ang muling paglabas ng maraming insekto sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Laura. Tumawa ang nanay ni Javier. Hindi na makapagsalita pa si Laura dahil sa dami ng mga insekto na lumalabas sa kanyang bibig. Doon nito napagtanto na hindi ang dating nobyong albularyo ang nangbabarang sa kanya, kundi ang nanay nito na hindi mapatawad ang pag-iwan ni Laura sa kanyang nag-iisang anak. Liham ng gabi. Liham ng gabi.